Hi everyone! Yes, I'm back. Totally back. Actually, ngayon ko lang napansin and I am very sorry po sa lahat ng nag-comment na hindi ko nabasa. I totally forgot about this channel because masyado tayo naging busy sa life and yun na nga, hindi ko na siya nabubuksan. Ngayon lang ulit nabuksan. Nagulat ako sa views tsaka sa mga comments and I am very sorry po ulit sa mga hindi ko na-replyan. And this is about Shopee Japan, yung video ko na Shopee Japan, kung napanood nyo na po, and specifically Shopee Japan, Japan to Philippines. After I posted like a year, nag-stop na ako. Yes, I stopped Shopee Japan to Philippines. And I'm gonna tell you why, and here's the reason why. It doesn't work for me, pero siguro sa iba nag-work, but for me, medyo nahirapan po ako. Unang-una, kasi kapag nag-Shopee ka, is lalabas sa ibang country din yung ano mo. Hindi lang siya sa Japan. Meron sa Singapore, Malaysia, I think Thailand, meron din yata. Not sure, but I forgot. Kasi sobrang talagang, ang tagal na talaga, like 2 years or 3 years ago yata. Basta ganon. Again, it doesn't work for me, pero sa ibang tao siguro, sa ibang business, nag-work siya. But for me, hindi. Kasi, yung time na yon ano lang ako parang freelance. Ano may freelance? Parang online seller lang talaga. Kung ang nilay pinost ko, yun lang yung binibenta ko. So, here are the reason why. So, one of the reason is yung paano kung i-withdraw yung pera. So, sabi ko nga sa inyo, I'm using the Pioneer. Yun yung platform na ginagamit ni Shopee para mailagay doon yung pera. So, para siyang basically, para siyang GCash na doon ipapadala yung pera mo. But, Pioneer, meron siyang limit lang. Actually, sa GCash meron din naman yan. Ay, sa Shopee Philippines, may mga limit din. Or, minimum, yun pala, minimum na pwede mong i-withdraw yung iyong money or i-transfer. Pioneer kasi is medyo malaki siya, nahirapan tayo, konti lang naman ang ating puhunan, ang ating kita. So, hindi nagwo-work para sa akin. Kasi kailangan i-withdraw ko 'yun para meron ulit akong puhunan. Next naman is yung shipping fee. So, Shopee kasi is meron yatang $3, something, $2 to $3 yung kanyang shopping fee. And then, the rest is isi-shoulder mo na. So, ang mangyayari, ipapa-shoulder mo yun sa sa may umorder sa'yo. So, ang tendency is madadagdagan yung price ng product. Example, like the sabon, yung cow soap na beauty soap. Yung isang ganon is binebenta ko dati ng 200. So, yung 200 na yun, dadagdagan ko pa ng shipping fee. Mas malaki pa yung shipping fee kaysa dun sa price ng product. So, medyo nagiging malaki yung total ng presyo ng product. So, medyo mabigat na sa bulsa nung ng bibili, 'di ba? So, medyo mahirap i-market sa may Shopee yung ganung presyo na medyo malaki. Next is how you deliver the product. So, manual siya. Kahit sabihin mong, ito, parang sa Pilipinas, kapag i-sinet mo sa account, sa application, may magpi-pick up na yung like JNT, mga ganon, 'di ba? So, dito sa Japan, mano-mano, ikaw magdadala pa rin sa post office. For me kasi, medyo inconvenient siya kasi ang layo namin, nung panahon na yun ang layo namin sa post office. Ako, wala naman ako sasakyan, hindi pa ako nagdadrive nung panahon na yun. Tapos, maliliit pa yung dalawa. Tapos, mapakalayo nung post office. So, medyo nahihirapan ako para magpadala. And last is, madaming competition. So, marami na rin kasi nagbebenta sa Pilipinas ng mga Japanese product, mga skincare, mga chuchucho, iba-ibang klaseng Japan product. So, may competition. Kahit na magbenta tayo ng sobrang mura dito, kung napakataas naman ng delivery fee, is hindi rin siya kakagatin ng order or gustong umorder. Kasi ang ginawa ko nun, sobrang baba na nung ng price ko. So, yung mga customer, syempre, nag-research pa rin yan. Pinakamababa na yung product na nilalagay ko. Pero ang pinakatalo ko doon is yung delivery fee. So, kailangan ko pa rin kasing i-charge sa kanila yung delivery fee para hindi naman ako mahirapan. Kasi maliit lang naman talaga yung kita ko. So, para sa mga nagtatanong, nagko-comment, papasensya na po kayo. Nag-stop na ako sa Shopee Japan to Philippines. But, still, pwede nyo pa rin siyang gawin.
Dahil nga, nasa sa inyo yan kung sino yung mga target market nyo, kung ano yung product na binibenta nyo. But for me, hindi siya nag-work kasi nga, medyo komplikado and I'm just a small business owner or online seller that time. Yung time na yun, ka-open lang ni Shopee Japan to Philippines. So, medyo hindi pa siguro kaganon ka-refine yung kanilang website. But, still, ngayon siguro okay na. Nasa sa inyo po yung kung gusto yung mag-register. But for me, yun lang talaga naging problema sa akin nung panahon na yun. So, like 3 years ago, nasa sa inyo naman po yan kung gusto pa nyo mag-register. And I guess, hindi lang siguro talaga para sa akin yung Shopee Japan. Hope nasagot ko po yung mga katanungan nyo kasi sobrang tagal ko na pong hindi nagbubukas or nag-a-upload ng dito sa channel ko. Ngayon ko lang ulit nakita, tapos nagulat ako sa mga views na pumatok pala yung video ko na yun, and I'm very sorry sa hindi ko agarang hindi ko agarang pag-response po sa inyo. But I hope this answer all the question. Kung may question pa po kayo, comment lang po kayo, or message po ako sa aking TikTok.